May tanong ako na palaging bumabagabag sa akin. Sinabi sa Biblia na may nag-iisang Diyos pero sa ibang bahagi ng Biblia ang Diyos ay tatlo. Ama, Anak at Espiritu. Paano nangyari yon? Ito ang tanong na nakakalito sa mga tao sa napakaraming taon. At kahit na mahirap itong ipaliwanag, sa tingin ko mas maiintindihan natin kung ano ito na mahirap talagang unawain. Ano ang ibig mong sabihin? Parang ganito yan. May isang two-dimensional na espasyo at pagkatapos ay may three-dimensional na bagay na tatago sa two-dimensional na espasyong yun. Okay, I see. Sa pananaw na ito, ang 3D na bagay ay parehong nasa itaas at ilalim ng espasyo. Mukhang naiintindihan mo na. Pero isipin mo to, isa kang 2D na nilalang na nasa gitna ng 2D na espasyo. Ano ang makikita mo? Hindi ko alam. Anong makikita ko? Well, parang ganito ang magiging itsura. Okay. Mula sa pananaw na ito, parang imposible to. Ito ay isang bagay tapos magiging dalawa at pagkatapos ay tatlo? Pero ang totoo, iisa lang ang mga ito. Hindi lang sa paraan na madali mong maintindihan. Ngayon, gamitin natin ito bilang paglalarawan kung paano natin nararanasan ng Diyos. Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay malayong malayo sa atin. Banal siya at dahil sa Kanya, kaya tayo humihinga, kumikilos at nabubuhay. O gaya ng sinabi ng Diyos, ako nga. Okay, pero nabubuhay ako sa mundong ito at kapag nagpakita ang Diyos, mas maintindihan ko na. Pero sa isang banda, pwede rin masira ang ilan sa aking pananaw. Ganoon nga. Madalas na nangyayari ito kapag nakilala ng mga tao ang Diyos sa Biblia. Kaya tignan muna natin kung paano ito nangyari sa mga kasulatang Hebreo. Sa mga kasulatang nagpakilala ang Diyos sa mga komplikadong paraan na hindi ayon sa mga kategoryang ginagamit natin. Malimit na nangyayari ito sa mga katangian ng Diyos. Ang katangian ay isang paraan paano inilalarawan ang isang bagay. Halimbawa, ang bola ng soccer ay bilog. Oo nga. O kaya ang Diyos ay marunong. Oo, maganda yan. Pag-usapan natin ngayon ang karunungan ng Diyos. Sinabi sa aklat ng mga kawikaan na nilikha ng Diyos ang mundo gamit ang kanyang karunungan. Pero may mga tula rin sa aklat ng mga kawikaan na naglalarawan sa karunungan ng Diyos na parang isang tao, isang katrabaho. At sa tulong niya ay lumikha ang Diyos ng disenyo para sa mundo. So, ang katangian ng Diyos ay parang naging tao? Ganoon nga. Nangyari rin ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Minsan, nakikita ito sa anyo ng isang taong nasa trono at napapalibutan ng nagliliyab na apoy. O kaya, ang salita ng Diyos. Pwede siyang magsalita sa mga tao. Pero minsan ang kanyang salita ay nagpapakita din sa anyo ng isang tao. Teka, kung ganoon, ang mga katangian ng Diyos ay nagiging mga bago at maliliit na Diyos? No, hindi. Naniniwala ang mga sumulat ng Biblia na iisa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero okay lang sa kanila na ilarawan siya sa iba't ibang katauhan? Ganoon nga. Ito ang paraan ng mga sumulat ng Biblia para ilarawan ang komplikadong katangian ng iisang Diyos. Kasama ang mga ito sa katangian ng Diyos, pero naiiba din sila sa Diyos. Naiiba sa Diyos pero Diyos din. Oo, kapag natutuhan natin ang ganitong paraan ng paglalarawan sa likas na katangian ng Diyos, mapapansin mo na ito sa lahat ng kasulatan. Sa katunayan, makikita mo ito sa mga unang pangungusap sa Biblia kung saan binabanggit ang Espiritu ng Diyos. Pamilyar sa marami ang pambungad na salita sa Biblia. Sa simula ay nilikha ng Diyos. Ituloy mo ang pagbabasa. Sino ang makikita natin sa simula ng paglikha na nasa ibabaw ng tubig? Ang Espiritu ng Diyos. Siya nga. Ang Espiritu ay tumutukoy sa personal na presensya at enerhiya ng Diyos na pwedeng makipag-ugnayan sa mga nilikha. So pwedeng banggitin sa Biblia ang Espiritu ng Diyos na naiiba din sa Diyos? Naiiba sa Diyos, pero Diyos din. Ito ay Espiritu ng Diyos.
At kahit nakakaiba ito sa pananaw natin, ito ang komplikadong bagay na gustong ipaunawa sa atin ng mga sumulat ng Biblia. So ngayon, nakita natin ang mga katangian ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin ang komplikadong kalikasan ng Diyos mula sa mga kasulatan sa isa pang katauhan na tinatawag na anak ng tao. Sa Biblia, iisa lang ang Diyos na dapat sambahin ng mga tao. Kaya magtataka tayo sa kwentong ito sa aklat ni Daniel. Na naginip si Daniel tungkol sa isang katauhan. Tinatawag ito na anak ng tao. Ibig sabihin, kabilang siya sa lahat ng tao. Sa panaginip ni Daniel, ang taong ito ay nasa itaas ng ulap. Nasa itaas. Tapos, mas mataas pa. Aabot na sa presensya ng Diyos. Oo. Pagkatapos, ang taong ito ay nakaupo sa kanang kamay sa trono ng Diyos doon sa langit. At ang lahat ng tao ay sumasamba sa taong ito na nasa tabi ng Diyos. Isang tao sa lugar kung saan Diyos ang inaasahan kong makita. Oo, ang taong ito ay bahagi ng likas na katangian ng Diyos. Ang pangitaing ito ay tumutukoy sa pinakasentro ng pag-asa sa buong kwento ng Biblia. Ang Diyos at ang lahat ng tao ay magiging isa para magkasama silang maghahari sa mundo. Kaya ang anak ng tao ay naiiba sa Diyos pero siya rin ay Diyos. Tama. So isipin mo ulit ang lahat ng pinag-aralan natin. Sa mga kasulatan, komplikado talaga ang katangian ng Diyos. Kaya nga nang makilala ng mga alagad ni Jesus ang Diyos bilang Ama, Anak at ang Espiritu, meron silang ideya na pwede pala na ang lahat ng ito ay tumutukoy sa iisang Diyos ng Biblia. Okay, pag-usapan natin yan. Sige, kaya pagdating sa bagong tipan, ipinakilala sa atin si Jesus na taga Nazaret. Tao siya pero higit pa doon. Madalas niyang gamitin na pantukoy sa sarili ay ang anak ng tao. Ang tao sa pangitain ni Daniel. At ang paniniwala na siya ang komplikadong larawan ng Diyos na naging tao para pag-isahin ang mga tao kasama ng Diyos. Okay, kung ganon, inilalarawan ng magandang balita si Jesus bilang tunay na tao. At ganoon din bilang si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinuntahan ni Jesus ang mga bayan sa Israel. Nagturo siya at gumawa ng mga bagay na si Yahweh lang ang talagang makakagawa. Gaya ng pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao o pagpapatahimik sa bagyo sa dagat. Kaya sinasabi nila na si Jesus ay isang tao, naiiba sa Diyos pero Diyos din siya. Ganoon nga. Parang nakakapagtakang isipin. Maliban kung binabasa mo na ang mga sinaunang kasulatan na naghanda sa iyo para dito. At pagkatapos ay tignan mo ito. Ang mga unang alagad ni Jesus, mga apostol, ay nagsalita tungkol sa kanyang katangian gamit ang mga salita na naglalarawan sa katangian ng Diyos. Tinawag nila si Jesus na kaluwalhatian ng Diyos. At tinawag ni Apostol Pablo si Jesus na karunungan ng Diyos. Sa simula ng magandang balita ni Juan, tinatawag niya si Jesus na ang salita ng Diyos na kasamang lumikha sa lahat ng bagay. At pagkatapos, sinabi niya, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Okay, naiintindihan ko ang ginagawa nila pero nahihirapan ang utak ko rito. Talaga. At kung gusto mo pang paikutin ang utak mo, isipin mo ito. Si Jesus, inilalarawan siya bilang Diyos na naging tao, ay nakikipag-usap sa Diyos bilang isang persona. At nang gawin niya ito, tinawag niya ang Diyos na Ama. Nang magsalita si Jesus tungkol sa Diyos, hindi niya tinutukoy ang isang puwersa o enerhiya na walang personal na katauhan. Ang tinutukoy niya ay isang buhay na persona na pwedeng makipag-ugnayan sa atin. Maraming personal na paglalarawan sa Diyos sa Biblia. Hari, manlilikha, hukom. Pero palaging tinutukoy ni Jesus ang Diyos bilang Ama ko. Naranasan ni Jesus ang Diyos na nagbibigay ng walang hanggang pag-ibig. Sinabi niya, minahal na ako ng Ama bago palikhain ng mundo. Mapapansin natin na kilala ni Jesus ang Ama bilang isang walang hanggang nilalang na nagmamalasakit sa iba at nagbibigay buhay.
Oo nga. Tulad sa kwento noong binautismuhan si Jesus nang sabihin ng Ama mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Tapos, ituloy mo ang pagbabasa. Sa kwentong yon, ang nagdala ng mensahe ng pag-ibig mula sa Ama patungo sa anak ay ang Espiritu ng Diyos. So, pinag-usapan natin ang tungkol sa Espiritu ng Diyos. Sa kwento ng paglikha, nakikipag-ugnayan tayo sa banal na Diyos sa tulong ng Espiritu. Oo, ganun din na nangyari kay Jesus. Sa tulong ng Espiritu, naranasan niya ang pag-ibig ng Ama. Pero hindi dito nagtapos ang kwento. Nangako si Jesus na mula sa kanya lalabas ang Espiritu at ibabahagi ang pag-ibig ng Ama sa lahat ng tao at sa lahat ng nilikha. Kaya parang may tatlong magkakaibang Diyos pero sa ibang pananaw na higit pa sa pangunawa ko sa katotohanan, sila rin ay iisa. Oo nga, paglipas ng panahon, tinawag itong Trinity ng mga bagong alagad ni Jesus. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay iisang Diyos ng Biblia. Nakita ko nga kung paano sila nakarating dito. Pero hindi lang ito isang palaisipan o philosophy. Ang paglalarawan sa Diyos bilang triunity ay ang pagtanggap na ang lahat ng nilikha ay pinag-iisa ng walang hanggang pagsasama-sama ng pag-ibig. Isang bagay ito na hindi ko lubos na maiintindihan. Pero ang Diyos ng Biblia ay hindi isang nilalang na kaya mong ipaliwanag. Ang punto ay makilala mo at makilala ka ng Diyos na ito para magkaroon tayo ng kaugnayan sa kanyang pag-ibig.